sa verse 20, kayo po sa verse 21, sabay-sabay po tayo sa verse 31. Nakita na po ba isang malakas at masayang amen? Amen. Verse 20. And Ehud came unto him, and he was sitting in a summer parlor, which he had for himself alone. And Ehud said, I have a message from God unto thee. And he arose out of his seat. Verse 21, tayo po. Ang Ehud put forth his left hand, and took the dagger from his right thigh, and thrust it into his belly. Verse 22, and the half also went in after the blade, and the form closed upon the blade, so that he could not draw the dagger out of his belly, and the dirt came out. Verse 23. The Ehud went forth through the porch, and shut the doors of the parlor upon him and upon him. When he was gone out, his servants came, and when they saw that, behold, the doors of the parlor were locked, they said, surely he covered his feet in his summer chamber. Verse 25. And they tarried till they were ashamed, and behold, they opened up the doors of the parlor. Therefore they looked, and behold, their one was fallen down dead on the earth. And Ehud escaped while they tarried, and passed beyond the quarries, and escaped unto Shelah. Verse 27. And it came to pass, when he was gone, and he blew the trumpet in the morning of victory, and he turned his brethren on from the mountain, and hid before them. And he said unto them, follow after me, for the Lord hath delivered your enemies, the Moabites, into your hand. And they went down after him, and took the fords of Jordan toward Moab, and suffered not a man to pass over. Verse 29. And they slew of Moab, all lusty, and all others, and there escaped not a man. So Moab was subdued that day under the hand of Israel, and the land had rest fourscore years. Verse 31 altogether ready read. And after him was Shamgar the son of Hanan, which slew of the Philistines' sons 600 men with an ox goad, and he also delivered his life. Tayo po lahat ay mukhang pumikit, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming Ama na nasa langit, tapat at makapangyarihan, mawain at mahabagin. Kami po ay sama-samang lumalapit sa iyong harapan. Yes. Sumasamba, sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. Pinupurit, pinapasalamatan ka namin sapagkat nananatili kang tapat sa buhay ng bawat isa. Sa umagang ito, dalangin ko po aming Diyos, patawad sa aming mga pagkukulang, mga kasalanang nagagawa laban sa iyo, sa hindi po namin minsan pagsunod sa iyong mga kautusan, sa iyong kalooban, patawarin mo po kami. Banal na Espiritu, patawad. Salamat, ikaw ang aming Diyos na mapagmahal at mapagpatawad. Sa kabila ng marami naming pagkukulang, nananatili po kayong tapat. Sa kabila ng marami naming pagkukulang, patuloy mo po kami pinagpapala at binibiyayaan. Salamat po, Ama, sa umagang ito, sa presensya ng bawat isa. Tunay na ang kanilang presensya ay nagbibigay ng kalakasan sa buhay ng bawat mananampalataya. Sa umagang ito, kami po ay samang-samang lumalapit sa iyo. Dalangin po namin kagalingan ng mga kapatiran na mayroon pong karamdaman. At sa umagang ito, amin po nilalapit po sa iyo si Sister Miley. Nalalaman mo po ang kanya pong karamdaman, umaasa, nananampalataya na kayo po ay gagawa ng himala sa kanya pong buhay, na kung paano kayo po ay gumawa ng himala sa buhay ng bawat isa, lalo higit sa buhay din po ni Pastor Melo, na pinagaling mo po sa kanya pong karamdaman, na ngayon po ay wala na po siyang paradong ugat sa kanya pong puso. At sa umagang ito'y aming pong inaangkin ang inyong pong kapangyarihan. Yes. Sa umagang ito'y aming inaangkin katagumpayan ng inyong gawain. Inaangkin namin ang kagalingan ng mga kapatiran na mayroon pong karamdaman. Salamat po. Banal na Espiritu, puspusin mo po kami at pangunahan sa lahat ng aming gagawin. Dalangin ko po ang bawat isa'y patuloy na magbigay ng pagpapahalaga sa pagsamba.
pahalagahan ang pagsamba sapagkat tunay na nalalapit na ang araw ng iyong pagbabalik. Nawa po, Panginoon, muli ako'y iyong itago sa iyong likuran. Ikaw ang siyang makita at maluwalhati at maparangalan. Salamat sa pribilehyo na magamit sa iyong gawain na makapaglingkod po sa inyo. Nawa, ito po ay isipin namin na ito'y pribilehyo. Hindi po ito pabigat ang magamit sa ministry. Ito po ay pribilehyo. Dalangin ko po aming Diyos, pagpalain mo po ang bayang ito. Nawa, ipatuloy mo po gawad sa bayang ito ang kapayapaan. At dalangin ko rin po sa mga estudyante na nag-aaral na sila po ay mag-aral ng maayos at tapusin ang kanilang pag-aaral, pagbutihin ang kanilang pag-aaral. At nawa po, Panginoon, tulungan mo po sila na makakaptan po nila ang kanilang pangarap sa kanilang buhay, na sila po ay maging pagpapala. Una sa lahat ay sa iyo pong gawain, pangalawa ay sa kanila pong mga mahal sa buhay. Ibinabalik ko po sa iyo, Ama, lahat ng papurit at pasasalamat. Ito po yung aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sa mapagpalang umaga, pwede na pumaupo. At sabi po ng verse 31, sabi po dito, and after he was Shamgar, the son of Amat, Anat, ano ito? Amat ba? Anat, which is law of the Philistines 600 men. So, with an ox goad, and he also delivered Israel. So, Shamgar po, kung makikita nyo po sa ating screen, brother Edwin, pakilaki nga. Yan po si Shamgar na sinasabi po ng talata. At siya po ang nakipaglaban sa 600 Philistine. Nag-iisa si Shamgar, at si Shamgar po ay isang magsasaka. Ang hawak po niya ay hindi po yan sandata sa pakikipaglaban. Ang hawak po ni Shamgar ay yan po ay isang instrumento para sa pangtaboy sa mga hayop. So, di ba, kung ikaw ay mayroong mga alagang tupa o alagang mga baka, ay kailangan mo ng isang patpat na para sila ay i-guide sa kanilang mga pupuntahan. So, yun po ang hawak po ni Shamgar. Siya po ay isang magsasaka. Kaya this morning po, mga kapatid, mga minamahal, ang title po ng mensahe this morning, God uses ordinary people. God uses ordinary people. So bago po natin puntahan ang mga talatang ito, ang mensahe this morning, at magkakaroon lang po tayo ng karagdagang mensahe this morning. So buksan po natin ang ating pong Bible sa Luke chapter 12, muna verse 2. Luke chapter 12 verse 2. Tingnan niyo po yung pong Bible. Sa Luke chapter 12 verse 2. So ako po dati talagang ako po ay great pretender. At talagang marami akong itinatago. So naglilihim ako. So sabi po ng Luke chapter 12 verse 2 ay talagang sinasabi po dito na walang lihim na hindi makakayag. Na talaga ang lahat. So, sa Diyos, wala tayong maililihim. Yan ang katotohanan. Maaring tayo po'y nakakapagtago ng sekreto sa ibang tao. Maaring hindi alam ng ibang tao ang ating mga ginagawa. Pero sinasabi ng talata, for there is nothing covered that shall not be revealed, neither hid that shall not be known. So mga kapatid, mga minamahal, lahat ay hayag sa Diyos. Lahat. Kaya anumang kasalanan na pilit nating itinatago sa tao, darating ang araw na ito ay mabubunyag. Darating ang araw na ito ay mahahayag. Sapagkat sinasabi ng talata, walang lihim ang hindi mahahayag. Kaya mga kapatid, mga minamahal, yung paglilihim ay sabihin na natin na kung kasalanan, naglilihim tayo, talagang masama po yun. Pero meron din namang paglilihim na hindi po masama. Kasi sabi nga po ng Bible, ano man yung ginagawa mong mabuti, ay huwag mo nang ipagkalat pa. Manatiling, sabi ng Bible ay secret or lihim. At ang Diyos ang gaganti sa iyo.
So yung ginawa ng kanan, yung ginawang mabuti ng kanan, ay huwag na mahayag sa kaliwa. Kaya mga kapatid, mga minamahal, meron pong paglilihim na maganda. At meron din namang paglilihim na masama. So kung tayo ay mayroong isang bagay na inililihim at hindi tayo mapakali, hindi tayo mapalagay, ibig sabihin, na kung ikaw ay natatakot sa sarili mo, ibig sabihin yung inililihim mong yon ay kasalanan. Ayaw mong mahayag, ayaw mong malaman ng iba. Kung ikaw ay hindi mapalagay, kung ikaw ay natatakot sa sarili mo, so ibig sabihin, at kung lalo na hindi ka makatulog sa gabi, so ibig sabihin yung inililihim mong yon ay hindi maganda. Napapangiti ang iba, hindi ko alam. So mga kapatid, mga minamahal, ang sabi pa po ng Bible sa Hebrews chapter 4, verse 13. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa Hebrews chapter 4, verse 13. So, kung kayo po ay mayroong ginawang kabutihan at inyo pong inihayag, para bang pinagsasabi nyo, pinagkakalat ninyo, ay sabi po ng Bible, ano man yung ginawa nating mabuti, hayaan na lang po nating maging lihim. At ang Diyos ang gaganti po nito sa atin. Verse 13. Neither is there any creature that is not manifest in His sight, but all things are naked and open unto the eyes of Him with whom we have to do. So wala po tayong may tatago sa Diyos. So balikan na po natin ang mensahe this morning. God uses ordinary people. Si Shamgar po ay isa pong magsasaka. Sa mundong ito, mga kapatid, mga minamahalang, sa mundong ito, ang mga ordinary, yung mga magsasaka, farmer. Ang ordinary sa mundong ito ay fisherman, mga mangingisda. Yan po yung mga ordinary people. At sa mundong ito, yung mga extraordinary, or sabihin na natin yung mga sikat na tao, or yung mga bigaling tao, sa mundong ito, para sa kanila, ay yung mga presidente, yung mga artista na sikat, mga astronaut, pilot, yan yung mga extraordinary. Mga governor, congressman, mayor, yan ang mga extraordinary sa mundong ito, sa paningin ng tao. At talaga namang nagkakaroon po minsan ng discrimination. Kaya minsan talaga, kapag ikaw ay farmer, napakaliit ng tingin sa iyo. At ang mayroong malaking gantimpala sa gobyerno ay yung mga athletes, yung mga nananalo sa Olympics. Tumalong lamang, di ba? Pera na, malaking halaga, milyon, meron pang gintong medalya. So yun po yung talagang mga bigatin sa gobyerno. At para bagang hindi nabibigyan ng pansin ang mga magsasaka, hindi nabibigyan ng pansin ang mga mangingisda. So ito po ang ordinary people sa ating panahon. At isama na po natin dito sa ordinary people ang mga teacher. Teacher na nagsasakripisyo, teacher na walang bakasyon, teacher na talagang kapag election ay sila po ay tinatawag at talagang malaki ang papel na kanilang ginagampanan sa eleksyon. Pero still, ang tingin sa mga teacher ay maliit lang. Kung walang teacher, walang presidente. Kung walang teacher, walang congressman. Kung walang teacher, walang doktor. Kung walang teacher, walang engineer. Kaya lamang minsan, napakaliit ng tingin ng gobyerno sa mga teacher. Na mga teacher na ito minsan, hindi na-appreciate ng mga estudyante. Na mga estudyante papasok sa school, sa room na napakaingay, hindi nakikinig sa teacher. Tapos sila pa yung galit kapag sila napagsabihan o napagalitan. Na minsan ang mga teacher na ito pumapasok pa rin sa school kahit meron silang problema sa bahay. So hindi nila alam yung mga pinagdadaanan ng kanilang teacher, and then nakakalungkot, maraming estudyante ang hindi nakikinig at para bagang baliwala lang sa kanila ang kanilang guro. So this morning mga kapatid, mga minamahal, God uses ordinary people like Shamgar.
ginamit ng Diyos si Shamgar na isang magsasaka. Ordinary but courageous. Yun po yung makikita natin dito. Unang puntos, si Shamgar ay isang magsasaka. Si Shamgar ay nakipaglaban sa 600 Philistine. Pero makikita po natin si Shamgar ay siya po ay nanatiling nakatayo sapagkat nandoon si Shamgar na siya po ay mayroong pong katapangan na lumaban sa 600 Philistine. Shamgar was not trained for war. Hindi po siya sinanay para sa pakikipaglaban. Siya ay isang magsasaka. Subalit siya po ay nakipaglaban sa 600 Philistine. Shamgar was an ordinary people, ordinary but courageous. Matapang. Hinarap niya ang 600 na mga Pilisteo or Philistine na sanay sa pakikipaglaban. Sa ating panahon ngayon, ang sanay sa pakikibigma o pakikipaglaban ay ang China. Ang China ay sanay sa pakikipaglaban. Sapagkat bata pa lang yan, mga 10 years old pa lang yan, sinasanay ng humawak ng sandata, sinasanay na upang makipaglaban. Kaya nga naman ang sundalo ng China ay talagang milyon. Hindi natin, kung ikukumpara sa sundalo natin, para bagang kakaunti ang sundalo ng Pilipinas. So si Shamgar ay mag-isang nakipaglaban doon sa 600 Philistine. Shamgar, ordinary but courageous, was not trained for war, was not trained for weapons. So yun lamang po yung hawak ni Shamgar. Ox goad, pangtaboy ng mga hayop, laban sa mga espada or sword ng mga Philistine, laban doon sa mga pana, spears, bows ng mga Philistine, laban doon sa mga chariots ng mga Philistine, compare doon sa hawak ni Shamgar. So mga kapatid, mga minamahal, God uses ordinary people. Shamgar was not trained for weapons of war. Shamgar was not trained for worldliness. Hindi po siya sinanay sa makabundong bagay. Tingnan po natin ang verse 4 to 7. Tingnan niyo po ang nangyari po dito sa mga kasamahan po, sa mga Israelites doon po nung panahon iyon sa verse 4, Judges chapter 3, verse 4 to 7. And they were to prove Israel by them, to know whether they would hearken unto the commandments of the Lord, which He commanded their fathers by the hand of Moses. Verse 5, and the children of Israel dwelt among the Canaanites, Hittites, and Amorites, and Perizzites, and Hivites, and Jebusites. Verse 6, and they took their daughters to be their wives, and gave their daughters to their sons, and served their gods. Verse 7, and the children of Israel did even in the sight of the Lord, and forgot the Lord their God, and served Baalim and the groves. So mga kapatid, mga minamahal, si Shamgar ay talagang hindi po siya nakiayon doon sa mga kasamahan niya. Yung mga kasamahan niya, mga taga-Israelites, ay nakipag-asawa doon sa mga Hittites, sa mga Canaanites, sa mga Sidonians, so doon po sa mga Philistine, na talagang sila po ay nakihalo na, nakiayon na sila kung paano mamuhay. Yung mga Canaanites na ito ay ganun din po sila. Yung mga Hivites, sa mga Jebusites, nakiayon po sila. Pero si Shamgar, siya po ay nanatiling farmer. At hindi po siya nag-asawa ng Jebusites, hindi po siya nag-asawa ng Perizzites, hindi po siya nag-asawa ng Hivites, hindi po siya sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. So yun po si Shamgar. Sapagkat po si Shamgar po ay nakiayon sa kanya mga kasamahan, hindi siya pipiliin ng Diyos para iligtas ang mga Israelites na ito. So mga kapatid, mga minamahal, Shamgar was not trained for weapons, was not trained for war, was not trained for worldliness. Hindi po siya nakiayon dito, hindi siya sinanay
So, ibig sabihin nandoon ang paalala ng kanyang magulang. Ito ang turo sa atin ng ating Diyos. Sapagkat ang pangalan pong Shamgar, ang ibig sabihin po niyan, cupbearer. Yun po ang ibig sabihin ng pangalang Shamgar, cupbearer. So, ibig sabihin, sa pagkabata pa lamang ni Shamgar, sinasabi na, itinuturo na sa kanya, Shamgar, isang araw, meron kang gagampanang tungkulin. Kaya Shamgar, huwag kang makikiayon sa kanila. Huwag mo silang tutularan. So, huwag mo silang tularan ng kanilang pamumuhay. So, mga kapatid, mga minamahal, Shamgar was an ordinary people, a farmer, but courageous. Hindi siya sanay sa espada. Hindi siya sanay sa mga pana. Hindi siya sanay para makipaglaban. Pero Shamgar, ordinary but courageous. Pangalawa, sinabi ko na po ang ibig sabihin ng kanyang pangalan. So, cupbearer. So, Shamgar, ordinary but chosen. Ordinary but chosen. Siya po ay talagang pinili para iligtas ang Israel. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa 1 Corinthians chapter 1, verse 27. 1 Corinthians chapter 1, verse 27. Amen. Nandiyan na ba kayo? Say amen. Amen. So, napakaganda ng mga talata sa 1 Corinthians chapter 1, verse 27. Sabi po ng talata, "But God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise, and God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty." Amen. Maraming matalino. Marami talaga sa mundong ito yung talagang may kakayahan para sa ministry, para magamit sa ministry. Pero nasaan sila? Maraming Kristiyano yung talagang talented. Maraming alam. Pagdating sa Bible, maraming Kristiyano, maraming alam. Pero nasaan sila? So mga kapatid, mga minamahal, Shamgar, ordinary but chosen. Siya po ay ordinaryong tao, subalit siya po ay pinili. Katulad ni Peter, isang mangingisda. No read, no write. Walang pinag-aralan. Pero siya po ay pinili ng Panginoong Jesus, hindi para maligtas, kundi siya po ay pinili para maging alagad, magbahagi ng salita ng Diyos, maglingkod kay Kristo. So, sabi pa po ng talata sa Matthew 22, verse 14. Tingnan po natin ang ating pong Bible. Sa Matthew 22, verse 14. Sabi po dito, "Many are called, but few are chosen." Marami po ang tinawag, pero kaunti ang pinili. So, ibig sabihin mga kapatid, kung maraming tinawag, at kakunti ang napili, there's something wrong. That's right. There's something wrong. Kanino? Doon sa atin ng mga tinawag. May problema. Kasi talagang sa ministry, sa ating panahon, napakarami naman talagang talented, napakarami talagang mga educated, marami talaga yung mga magagaling, pero kakaunti ang pinili. So si Shamgar, mga kapatid, mga minamahal, ordinary, but chosen. Siya po ay pinili ng Diyos upang iligtas ang Israel laban sa 600 Philistine. So mga kapatid, bakit siya napili ng Diyos? Titingnan po natin ang tatlong bagay. Si Shamgar bilang isang magsasaka, ibig sabihin, makikita po natin sa kanya, he is willing to suffer. Amen. Siya po ay talagang umaayon, bukal sa kanyang loob ang magtiis. Willing siya. Willing siyang magpagamit. Willing siyang magtiis. Na talagang ang pagsasaka, ang pagtatanim, o ang pag-aalaga ng hayop
ito po ay hindi po madali. Ang ministry, maaaring sinasabi po talaga ngayon na madali na ang ministry sapagkat marami na nagsacrifice noong panahong una. Na talaga noong panahong una ay talaga ang ministry ay talaga napakahirap sapagkat itinatayo mo pa lamang ang pundasyon. Bubungkalin mo pa lamang ang lupa. Pero ngayon ang ministry, sabihin na natin kung sinasabi nilang madali na, pero kailangan pa rin po dito ng pagtitiis. Amen. Kailangan ng pagtitiis. So yun po yung ginawa ni Shamgar. Makikita yun ng Diyos sa kanya. Willing siyang magtiis, willing to suffer. So, nakita ng Diyos na talagang ilang taon na siyang nagsasaka, ilang taon na siyang nag-aalaga ng tupa or ng baka or ng hayop, anumang hayop. Pero nandoon po ang kanyang pagtitiis. At hindi nga po siya nakiayon sa takbo ng sanglibutang ito. Hindi siya nakiayon sa buhay ng kanyang mga kasamahang Israelites. Iniwasan niya ang ganong buhay sapagkat alam niya hindi ito kalugod-lugod sa Diyos. So ang ministry, ito po ay talagang suffering, pagtitiis. So, cupbearer, ibig sabihin talagang maglilingkod siya. Kaya ipinamulat sa kanyang pagkabata na siya'y magtitiis sa kanyang buhay. Ganun po ang ating buhay bilang tayo mga Kristiyano. Tayo kailangan nating magtiis. Magtiis talaga na magsuot ng nainitan kaya ako. Basa na kaya ang aking likod. Pagtitiis po yun. Pagtitiis na tayo gigising na maaga upang tayo po ay maka-attend ng pagsamba sa tamang oras. Kasi may oras and every season there is a time. Kung mayroong oras sa school na 7 o'clock, kung mayroong oras sa trabaho na 8 o'clock, meron din pong oras para sa pagsamba, alas 9. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung talagang gustong sumamba, talagang magtitiis, tutulog na maaga, gigising ng maaga. So yun po ang makikita sa buhay po ni Shamgar kung bakit siya po ay pinili. Ordinary but chosen. Willing for suffering. Willing for sacrifice. Na talagang siya po ay nagsakripisyo. Pwede naman niyang iwanan ang pagsasaka. Pwede naman niyang iwanan ang pag-aalaga ng hayop. Pwede naman siyang pumunta ng ibang lugar. Pwede naman niyang talikuran ang panawagan sa kanya. Pwede naman niyang talikuran ang paglilingkod. Pero, hindi po niya ito tinakbuhan. So, nandoon makikita natin yung kanyang sacrifice. Hindi na nga binanggit kung mayroong asawa. Kaya, baka doon ako destiny. Baka yun ang aking destiny. Tatanggapin ko naman. Okay mga kapatid, mga minamahal, na talagang nag-sacrifice po si Shamgar. And then makikita po natin sa buhay po ni Shamgar na nandoon po ang kanyang submission. Pagsunod. Pastor, nasaan? Bakit mo nasabing nandoon ang kanyang pagsunod? Bakit nasabi ninyo siya po ay may nag-uutos sa kanya? Wala pong direct command po dito. Pero makikita natin na talagang siya po ay sumunod. Sapagkat iniligtas niya ang Israel. Nakipaglaban siya sa 600 Philistine. At isa pa, sa pagsasaka. Opo, hawak ng isang magsasaka ang kanyang oras. Pero sa pagsasaka po, meron din nag-uutos sa iyo. Hindi tao. Hindi tao ang mag-uutos sa iyo. Kapag umulan at nabasa ang lupa, yun ang nag-uutos sa isang magsasaka na bungkalin mo na ang lupa mo at ikaw ay magtanim. No direct command. Wala. Pero once na yan umulan, nabasa ang lupa, basang-basa ng lupa, yun ang nag-uutos sa isang magsasaka na ito'y bungkalin mo na at ikaw ay magtanim. And then, kapag sumibol na ang tinanim at nakita ng isang magsasaka na mayroong damo,
So, syempre, kapag marami ng damo, yun ang nagsasabi, yun ang nag-uutos sa isang magsasaka, aba, ay ako'y bunutin mo na. Kasi kapag hindi mo ako binunot, maapektuhan ang iyong pananim, masisira ang iyong pananim. Hindi yan magbubunga na maayos. Ako'y bunutin mo na, ako'y gamasin mo na. Hindi yan alam ng mga kabataan. Tama ba, Kuya Ben? Kuya Ed, tama ba? So yung po nag-uutos. So si Shamgar ay talagang siya po ay masunurin. No direct command. Pero nakita yun ng Diyos sa kanya. Yun ay ginamit ng Diyos, yung ulan, yung mga damong iyan, yung lupang iyan, para makita sa buhay ni Shamgar ang pagsunod o ang pagiging masunurin. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kaya kakaunti talaga ang pinipili sapagkat kakaunti ang willing to suffer. Kakaunti ang willing to sacrifice. Sa pagsamba ng halaman, talagang kakaunti ang willing na magsakripisyo. Kakaunti talaga yung willing to submit. Kaya kakaunti po yung pinili, but few are chosen. Marami ang naligtas. Marami ang naligtas. Marami tumanggap kay Kristo. Nagsasabing sila'y ligtas, nagsasabing sila'y palangit, nagsasabing sila'y mga anak ng Diyos. Pero kakaunti ang willing na magtiis, ang willing na magsakripisyo, at kakaunti ang willing na sumunod. So yun po ang katotohanan, mga kapatid, mga minamahal. Shamgar, ordinary but chosen. Shamgar, pangatlo, mga kapatid, mga minamahal, ang bilis ano? Mabilis ba? Shamgar, ordinary but confident. Siya'y ordinaryong tao lamang, pero nandun po ang kanyang pagtitiwala, pananampalataya sa Diyos. Kaya pinili po niya ang maglingkod, pinili niya ang magtiis, pinili niya ang magsakripisyo, sapagkat nandoon ang kanyang paniniwala, pagtitiwala na isang araw, siya ay tatawagin ng Diyos upang iligtas ang Israel. So, cupbearer, ibig sabihin talaga mayroon siyang duty na dapat gampanan. Cupbearer, ibig sabihin talaga siya isang alipin. Siya'y maglilingkod. Kaya hindi po niya pinili ang convenience sa mundong ito. Hindi niya pinili yung convenience. So, ang mundong ito'y nag-o-offer ng convenience sa ating lahat. Bakit mayroong mga microchips? Pag dumaan ka sa expressway, talagang hindi ka na mag-aabot ng pera. Talagang babasahin na lamang ng isang scanner ang sticker doon sa iyong sasakyan, and then kapag ibinasa, lalampas ka na. So ang mundong ito'y nag-o-offer ng convenience. Pero tayo bilang tayo Kristiyano, huwag tayo maghahanap ng convenience. Ay, ayaw ko sumamba, mainit, walang aircon, ayaw mong pa-aircon ni Pastor Jazz. Diba? Hindi naman po sa ayaw ko. Nagpe-pray pa lamang po talaga na talagang tayo po ay talagang magkaroon ng savings sapagkat talagang ang ating pong budget, ang ating tithes and offering ay talagang deficit pa po. Pero ganun pa man, ako po'y nagpe-pray na talagang itong bahay-sambahan natin, mabayaran na ng fully paid upang wala na tayong iisipin pa. Mahirap talagang mag-isip kapag pagdating ng mga katapusan. Ito, katapusan na naman, sa nakukuha ng pambayad, nagpe-pray na lamang ako, Lord, nalalaman mo po ang pangangailangan ng iyong gawain. Ganun pa man, salamat sa Panginoon. 3 years na tayong naghuhulog dito, nakakabayad ng halagang 15,000. 3 years and 3 months. January, February, March, ngayon, April. Magkakalahati ng April. Wala pang naibibigay. Pero salamat, God will provide. At salamat, meron po tayo na ipadadala sa mga missionaries. So ngayong pong month na ito, nakapagpadala po tayo sa mga missionaries na magkano yung isinend ko sa ating GC? 2K. So ibig sabihin, ang pumasok po nitong month na ito, ng month of March, I think nasa 1.5 or 1.8 ang pumasok sa
Mission Fund. So, nakapagpadala po tayo sa 3 missionaries. Praying na madagdagan pa yung ating mission fund, praying na madagdagan pa ang ating susuportahan ng mga missionaries. So, ang isang buhay ng isang Kristiyano, kung ikaw iniisip mo na ikaw ay naglilingkod sa Diyos kay Kristo, huwag kang maghanap ng kaginhawahan. Huwag kang maghanap ng convenience. Kasi ang talagang naglilingkod ay talagang mayroon po itong pagtitiis, mayroon itong pagsasakripisyo, mayroon po itong pagsunod. So, ang maghahanap ng convenience, ng magandang buhay, ng maayos na buhay, ay yung pinaglilingkuran. Hindi tayo. So, ito po ang makikita po natin sa buhay ni Shamgar, ordinary but confident. Na talagang hindi niya pinili, he chose not convenience of this world. Samantalang ang kanyang mga kababayan, ang kanyang mga kasamahan, ay pinili ang maayos na buhay. So sila'y nakiayon sa buhay ng mga Jebusites, nakiayon sila sa buhay ng mga Hittites, ng mga Perizzites. So nakiayon sila. Pero si Shamgar, hindi niya pinili ang maginhawang buhay. Sapagkat alam niyang siya ay naglilingkod sa tunay na Diyos. Kaya mga kapatid, mga minamahal, talaga sa ating paglilingkod, maaaring nandoon ang pangako na talagang kaginhawahan. Pero magtiis muna tayo. Kung gusto natin na maginhawang buhay, parang sa mga estudyante, kung gusto nyo balang araw gumanda ang buhay ninyo, sa ngayon ay kayo magtitiis, talagang mag-aaral kayo, magsusunod kayo ng kilay, susunod kayo sa inyong magulang, sapagkat yan ay training ground. Pagpasok sa trabaho, hindi naman ikaw manager agad. Diba? Ay, pag ako magtatrabaho, hanapin ko yung posisyon na hiring, we are hiring, o manager. Meron bang ganon? Na isang company na talagang ang hanap ay nakalagay agad ay manager? Jollibee. So, pero siyempre, titingnan ang iyong credential. So, yung credential na yun na magsasabi na ikaw ay dumaan sa maraming pagsubok, yung credential na yun na magsasabi ikaw ay naging masunurin, yun ang credential na yun na magsasabi ikaw ay talagang maayos na empleyado. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang buhay natin sa mundong ito, kung gusto natin ng tagumpay, ay magtitiis. Pagtitiis, pagtitiis. Sa kanan. Okay? So mga kapatid, mga minamahal, yun po makikita natin sa buhay ni Shamgar. Na talagang he chose not convenience of this world, sapagkat siya po ay nagtitiwala at nananampalataya sa kanyang Diyos na pinaglilingkuran. He never chose to compromise to this world. Hindi siya nakiayon sa takbo ng sanglibutan ito. He never chose corruption of this world. So ang kanyang mga kasamahan ay talagang gumawa ng evil sa mata, sa paningin ng ating Diyos. Pero ganun pa man si Shamgar, ay ginawa niya kung ano ang tungkulin niya. So, sabi po ng 1 Thessalonians chapter 5, verse 22, tingnan po natin ang ating pong Bible. So, 1 Thessalonians chapter 5, verse 22. Verse 22, abstain from all appearance of evil. Kanina nabasa po natin sa Judges chapter 3 na talagang kung bakit ang Israel ay napipihag, nasasakop ng pang-away sapagkat sila po'y gumawa ng masama sa paningin ng Diyos. Sila'y tumalikod, kinalimutan nila ang Diyos. Yan ang ating panahon ngayon. Mapanganib ang ating panahon sapagkat ang tao ngayon ay talagang pasama na ng pasama. Kanina nakita ko sa Facebook, ibinalita ng GMA, nagkaroon ng sunog sa Barangay Obrero, Quezon City.
malaki, malawak na sunog. Kaya dapat ang tao ay pinapahalagahan ng pagsamba. Dapat ang mga tao pinapahalagahan ng pagpipray. Ang tao ngayon ay mag-pray. Magpe-pray lang sila kapag may sakit. Magpe-pray lang sila kapag may trahedya. Ang pagpe-pray ay dapat ginagawa natin sa lahat ng oras. Hindi pinababayaan. Kaya nga gusto kong sabihin sa isang tao o sa isang Kristiyano, kailan ka pa magpe-pray? Kapag may sakit ka na. So ang prayer, sabi sa atin, ang utos sa atin, pray without ceasing. 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. Pray without ceasing. Luke chapter 18 verse 1, and he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint. Itinuro sa atin ang prayer na dapat natin itong sundin at gawin. Kaya para sa mga tao, Kristiyano na ayaw mag-pray, ito ang sasabihin ko sa inyo. Kailan ka pa magpe-pray? Kapag may sakit na? Kapag 50-50 na ang buhay mo? Tatawag ka sa Panginoon? Sana ugaliin natin na tayo po'y mag-pray. Always. Kaya mga kapatid, mga minamahal, abstain from all appearance of evil. 2 Timothy chapter 2 verse 19. So ito po makikita po natin sa buhay po ni Shamgar. Siya po ay lumayo doon sa kanyang mga kasamahan na gumagawa ng masama. And then 2 Timothy chapter 2 verse 19. Nevertheless, the foundations of God standeth sure, having this seal, the Lord knoweth them that are His. Alam ng Panginoon ang sa Kanya, and let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. So kung tayo po'y sinasabi natin tayo Baptist Christian, sana huwag tayong makiayon sa takbo ng sanlibutan ito, huwag tayong maging partakers o kabahagi ng ginagawa ng mga maling katuruan. Kaya kung ikaw ay kinukuhang ninong sa binyag, ang isagot mo na lamang, hindi mo tinatanggihan na ikaw ay maging ninong sa binyag, pero hanapan mo na lamang ako ng proxy. So sabi ng Bible, depart from all or depart from iniquity. Huwag tayo maging partakers. Para bagang sa negosyo, kung ikaw ay magne-negosyo ng tindahan, huwag kang magtinda ng alak, sigarilyo, or vape. Depart from iniquity. Abstain from all appearance of evil. So yun po, na sapagkat kung ikaw ay sinasabi mo, ay pastor, hindi naman ako gumagamit. Diba? Pero nagtinda ka. So ang tawag doon, partner in crime. Partner in crime. So mga kapatid, mga minamahal, ito po makikita natin sa buhay po ni Shamgar. Ordinary but courageous, ordinary but chosen, ordinary but confident. He never chose convenience of this world. He never chose to compromise to this world. He never chose corruption of this world. Ito yung dahilan bakit siya ay pinili ng Diyos. Kung bakit siya ay pinili upang iligtas ang Israel. Hindi sanay makipaglaban, subalit tinalo ni Shamgar ilan? 600 Philistine. Nag-iisa. At ang kanyang mga kalaban ay sanay sa pakikipagdigma, sanay sa mga sandata, ordinary but conqueror. Shamgar, an ordinary people, but conqueror. Romans chapter 8, verse 37, dito na po tayo magtatapos. Nay, in all these things, we are more than conquerors through Him that love us. At kung titingnan po natin ang Judges chapter 3, verse 10, and then chapter 6, verse 34, tingnan po natin ang ating pong Bible.
Ito po ang dahilan bakit siya po ay nagtagumpay. Judges chapter 3 verse 10. Nandiyan na po ba kayo sa amen? Verse 10. And the Spirit of the Lord came upon him, and he judged Israel, and went out to war, and the Lord delivered Rishathaim, king of Mesopotamia, into his hand, and his hand prevailed against Rishathaim. So yun po yung dahilan, the Spirit of the Lord came upon him. And then chapter 6 verse 34. Kung bakit sila po ay nagtatagumpay, sapagkat ito po ay dahil sa Diyos, sa banal na Espiritu. Judges chapter 6 verse 34. But the Spirit of the Lord came upon Gideon, and he blew a trumpet, and Abiezer was gathered after him. So si Gideon, alam niyo naman po yung story ni Gideon. 32,000 yung kanyang kasama ng mga Israelites para makipaglaban. Pero ilan na natira? 300. So 300 ang natira. So many are called, but few are chosen. Then 11 verse 29, chapter 11 verse 29. Tingnan niyo po yung pong Bible. Sa Judges chapter 11 verse 29. Then the Spirit of the Lord came upon Jephthah, and he passed over Gilead and Manasseh, and passed over Mizpeh of Gilead, and from Mizpeh of Gilead he passed over unto the children of Ammon. Then last 14 verse 19. 14 verse 19. And the Spirit of the Lord came upon him, and he went down to Ashkelon, and he slew 30 men of them, and took their spoil, and gave charge of garments unto them, which expounded the riddle, and his anger was kindled, and he went up to his father's house. So mga kapatid, mga minamahal, sa buhay natin, talagang ibinigay sa atin ang pagtatagumpay. Kaya ang sabi ng Bible sa 1 Corinthians 15:57, but thanks be to God which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. So yun po si Shamgar, ordinary but courageous, ordinary but chosen, ordinary but confident, and ordinary but conqueror. To God be the glory. Tayo po ay tumayo. Tayo po yung makupungkit, tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa inyong pong banal na salita na ipinahayag sa amin. Tunay na ibinigay mo po sa amin ang katagumpayan. Subalit mangyayari lamang po ito kung kami po ay handa magtiis alang-alang sa iyong gawain, alang-alang sa iyong kaluwalhatian. Makakamtan namin ang katagumpayan kung kami po ay handang magpasako, sumunod at magsakripisyo sa iyong kalooban. Salamat po sa buhay ng bawat isa na naririto po ngayon. Dalangin ko po na patuloy mo pong pagpalain ang kanila pong buhay. Nawa po, Panginoon, ang iyong banal na salita tumimo sa puso't isipan ng bawat isa. Patuloy ito magbigay sa amin ng hamon na kami po ay magpagamit sa iyong gawain, maglingkod. Tunay, ito po isang dakilang bagay ang kami po ay makapaglingkod sa iyo. Dakilang bagay ang kami ay magamit sa iyong gawain. Habang lahat ay nakayukot, nakapikit. Nais sa atin ng ating Diyos na tayo ay maging kagamit-gamit sa kanyang gawain. Tayo iniligtas ng Diyos
tayo ay binibigyan ng buhay ng Diyos sa bawat araw. Saan natin gagamitin ang buhay natin? Sana, katulad ni Shamgar, tayo ay magpagamit sa kaluwalhatian ng Panginoon. Sana katulad ng ating Panginoon Jesus, siya'y anak ng Diyos, subalit pinili ng Panginoon Jesus ang sumunod sa kalooban ng Ama. Sana tayo po sa ating pong buhay, lagi tayo maglaan ng oras, panahon sa paglilingkod sa Diyos. Pahalagahan natin ang pagsamba habang ang lahat ay nakayukot na kapitig. Hindi ko alam kung paano nangusap sa iyo ang salita ng Diyos. Ang panalangin mo ba sa umagang ito ay ikaw ay magamit sa gawain ng Panginoon? Ito ba yung panalangin mo? Na yung talino, yung talent na ibinigay sa iyo ng Panginoon, nais mo ba na ipagamit sa Kanya? Ito ba yung panalangin mo? Na ipagamit sa Panginoon sa ministry ang iyong talino at ang iyong talent? Makikita sa iyong kanang kamay, nais kitang isama sa panalangin. God bless you. God bless you. God bless you. Pwede na po baba. Mga kapatid, mga minamahal, lahat tayo ay mayroong talent na ibinigay sa atin ng Panginoon. Nais ng Panginoon na ito'y ating ipagamit sa Kanya. Hindi habang panahon na tayo ay tuturuan. Nais ng Panginoon doon sa mga tinuruan ng Kanyang salita na siya balang araw ay magtuturo din. Katulad ni Brother Jason na ngayon ay nagiging kagamit-gamit sa gawain sa pagtuturo. Si Brother Luis na nagiging kagamit-gamit. Maaaring si Brother Luis ay may nararamdaman, pero hindi siya tumitigil, hindi siya nagsasawa na magpagamit sa gawain. Kailangan pa po dito ng mga manggagawa sa gawain ng Panginoon. Mga tutugtog ng gitara, tutugtog sa piano. Nais ng Diyos na yung talento na ibinigay sa atin ay magamit sa Kanya. Tayo binigyan ng Diyos ng boses upang ito'y magamit sa pag-aawit ng mga awiting maka-Diyos, hindi awiting makamundo. Lahat tayo ay may boses, hindi natin ito may tatanggi, hindi natin ito may pagkakaila. Ganun pa nga nais ng Diyos na ito'y magamit sa ministry. Kahit sino ka pa, no age limit sa ministry. Bata man o matanda ay pwedeng gamitin. Ang tinatanong lamang dito sa umagang ito ay ang ating puso. Kung meron ba tayong puso na nais magpagamit sa gawain ng Panginoon. Dalangin ko na ang bawat isa magkaroon ng puso sa ministry. Dalangin ko na ang bawat isa ay talagang ipagamit ang kanilang talento sa paglilingkod sa Panginoon. Salamat po, Banal na Espiritu, puspusin mo po kami, pangunahan sa lahat ng aming gagawin. Ito po yung aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.